Paano po pinamamahagi itong mga kumbaga food packs para sa mga kabarangay nyo dito sa Barangay Maunlad? House to house po ito naming inahatid talaga sa mga bahay-bahay nila. At the same time, mayroong proseso, hindi ho yung bigay ng bigay lang ho. Tinignan ho natin yung talagang naapektuhan itong ECQ natin na diniclear. Yung tulad ng mga tricycle driver, mga sales lady, mga nagsarang mga tindahan, mga karinderyang humina yung kanilang benta dahil wala ng taong lumalabas. So sila ho, una natin binibigyan ng itong ating itong pinamimigay natin. Mm. Paano po masasabi nyo reaction nyo doon sa, kasi kalat naman sa Facebook din na marami humanga sa inyo, isa kayo sa mga kapitan na unang umaksyon, mga alcohol pinamigay nyo, pangalawa may mga sabon na tissue, ngayon naman pagkain na. Anyway, kinausap ko nga yung council nung makita kong gano'n na alaki yung yung nagla-like. Medyo kinabahan ako at medyo natakot ako kaya ako ngayon halos ayaw ko na rin mag-post dahil hindi ko sinasadya, hindi ko hangad na maging gano'n. Ang aking intention ko lang sana makita lang kung paano tayo natin binibigay. Kasi ang una natin binigyan, yung unang araw natin inikutan, itong mga tindahan na kung saan exposed sa public. Yun ang gusto natin iinformahan. Ang gusto ko na ang mensahe sana noon is malaman ng mga taong bayan na mag-aware at kinakailangan gumamit ng alcohol. So yun, nga following day, may extension po kami about doon dahil hindi ko namin kayang ikutin sa isang araw lang po. So, after that, nung maubos namin lahat ng mga tindahan, sinunod naman po namin itong mga residente natin. Ayun naman po, ang laman po noon is sabon, vitamins, at sa tissue naman po. So, naubusan na tayo ng alcohol, kaya yun na lang ang binigay natin. Ngayon, sa kasalukuyan, patapos na rin ho siya, yung household na ganon, ito na naman, itong mga pagkain na naman itong binibigay natin sa mga naapektuhan ng pag-declare ng ECQ natin. Bilang panghuli po, anong mensahe nyo sa mga kabarangay nyo? Okay po, sa ating mga kabarangay, ako po yung nagpapasalamat, lalong-lalo na ngayon, may mga individual na nagbibigay, nagdo-donate sa atin, sa ating mga pagkain. Nakita siguro nila yung hirap namin, yung sakripisyo namin. Sa inyo po, pinapasalamatan ko po yung mga taga-barangay Maunlad na nagmalasakit po sa ating paghihirap at pulis sa sakripisyo para servisyo ng ating mamayan. Second day ng MECQ natin, so far, kumusta naman yung assessment nyo dito sa checkpoint sa Barangay Maunlad, yung mga nilatag yung checkpoint? Ayun po, noong unang kagabi, medyo maraming nagulat dahil bigla tayong nagtatag ng ating border control point. So, nag-determine tayo na kung saan sila pwedeng dumaan. Ang border control point, anytime po, kahit saan po yan dyan, pag ikaw lihiti mo residente yung taga-barangay Maunlad, pwede kang pumasok po. Yung mga hindi naman malihiti mo, meron kaming designated area na kung saan doon sila dadaan. Yun po yung mga area may boundary kami ng kabilang barangay na kung saan is kalsada yung boundary namin, so doon sila pipiling dumaan. So dating sa Manalo or Liberty Road, doon po sila pipiling dumaan. Kayo yung isa sa mga barangay na naunang kahapon din kagad naglagay ng mga border control points. Napansin din po na marami na ang daming checkpoint na nilagay nyo dito sa Maunlad. Ilan po lahat yan, Kap? Ito po ay nasa 8 sila. Ngayon po, medyo dahil nagtutulungan ng bawat barangay, nagbabawas na po kami para naman po masigurado na yung area talaga. Kasi nung una pa lang, nung wala pang coordination bawat barangay, nagdudubli yung checkpoint namin, ay yung border point namin. So that's why, nung makita namin na yung area na yan is pwedeng i-allocate na lang o makita na lang isang barangay, pinupull out po namin yung iba. At the same time, pumupunta kami dito sa medyo nilulusutan ng mga ating mga motorista. So, kaya ngayon, nandito kami ngayon sa Abad Santos, Makasait. Dati-dati wala ko kami rito. Nakita namin, na-observe namin kagabi, meron lumulusot. So, kaya piniswa namin ngayon. Kap, isa yung Barangay Maunlad sa sinasabi natin may mga mataas pa rin cases ng COVID-19, ano? Okay. At dahil dyan, kasama yung Barangay Maunlad sa mayroon ding dineploy ng mga PNP personnel. Nakatulong nyo dito na magbantay. Sila rin po ba 24/7? Kasi yung barangay talagang maghapon, magdamag, nagbabantay po.
Ang PNP personnel po natin sa araw lang po sila kasi po may mga obligasyon din po sila sa kanilang mga detachment na kung saan kinakailangan din nila mag-report. May mga time lang po sila na pumupunta rito na ipagtulungan para lang mag-ikot or masikitan itong ating mga violators po. Last pick up, ano pong nais nyong mensahe o panawagan doon sa mga kababayan natin dito sa Maunlad at yung iba naman na mga galing sa ibang barangay na may mga kamag-anak o papasyalan dito? Ayun po, ako po yung nakikiusap o sana ho inihingi ko ang inyong partisipasyon. Ang ginagawa po namin itong paghihigpit, ito po yung naaayon lang po sa utosan ng ating mayor at the same time po sa kaligtasan po nating lahat. Na alam po naman po ninyo na ang Barangay Maunlad is nasa top 10 po siya ng COVID cases. So ayaw nating lumala to at yun din po ang pangarap ng ating mayor na kung saan ang cases natin dito sa Puerto Princesa is bumaba sa pamamagitan po ng pagkokontrol ng mobility ng ating mga constituent po. So sana po maunawaan ninyo, trabaho lang po ito. Alam ko maraming nagrereklamo, masyado kaming mahigpit. Ang paghihigpit po namin is hindi po yun para sa amin. Yan po yun para sa ating lahat. Yan po yung simbolo ng pagmamahal namin sa inyo. Po ng Department of Health Mimaropa ang Barangay Maunlad sa Puerto Princesa dahil sa kanilang mga programang pangkalusugan. Nagpapatrol, Diana Lat. Ikinatuwa ng mga opisyal ng Barangay Maunlad nang matanggap ang liham mula sa Department of Health na isa sila sa mga pararangalan dahil sa kanilang mga programang pangkalusugan. Kinilala ang mga programa ng barangay matapos na magkaroon ng validation ng DOH at nakita ang kanilang programa laban sa sakit na dengue. Ayon po sa evaluation po, dumating po na nakita ho nila na mayroon tayong task force dengue po dito sa Barangay Maunlad, which is creation po na through resolution, pinasahan po ng ating kagawad na magkaroon ng dengue task force para doon lang po sila nakatutok talaga sa mga sinasabi nga nilang search and destroy para po maiwasan yung dumami yung sakit na yan sa aming barangay. Bagaman hindi tuluyang nawala ang kaso ng dengue sa barangay, malaking tulong daw ito para makontrol ang pagkalat ng sakit sa kanilang barangay. Simula po noon hanggang sa ngayon, mayroon po isang lumitaw. Mayroong dengue, pero ayon sa report is transient po galing sa ibang lugar. Nakontrol na po natin dito, hindi rin natin masasabing hindi natin pwedeng mawala. Pero yung sinasabi nga natin maiwasan ang dumami, maging epidemic yan, inaan natin talagang doon tayo nakatutok. Isang hamon naman daw ang nakuhang parangal para ipagpatuloy nila ang kanilang nasimulang programa. Kasi may amount dong 50,000, pinaplano namin gawin namin parang program in every puroks kung saan palinisan, pagandahan ng kanilang mga purok para may bigay naming award para sa kanila. Gaganapin ang Mimaropa Gawad Parangal sa Nobyembre 26 sa Maynila. Umaasa ang barangay na makukuha nila ang unang pwesto sa isasagawang parangal. Diana Lat, ABS-CBN News. Nais ipaabot ni Kapitan Alfredo Mondragon ng Barangay Maunlad na mamimigay ng libreng gasolina ang kanilang pamunuan kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong darating na Biyernes, July 8, 2022. Ayon sa Kapitan, aabot rin sa 5 litro kada isang rehistradong tricycle driver o operator sa kanilang barangay. Ang mga makakatanggap, kailangan lamang raw ay rehistrado rin o may prangkisa ang kanilang mga tricycle. Ang lahat ng mga residente ng Barangay Maunlad na mayroong franchise ng tricycle na nandito nakatira sa Barangay Maunlad ay pinapanawagan ko sa araw ng Biyernes alas 9 ng umaga ay pumila dito sa harap ng barangay para makakuha tayo ng kaunting fuel subsidy. Maliit man to pero galing sa puso ng ating mga agawad at sa akin po na kung saan kinabukasan is ay aking birthday, pa-birthday ko na lang sa inyo yan. Pinatignan natin sa ating ways and means na sabi ko, i-check ang lahat ng mga nagbabayad ng ating mga franchise na which is taga Barangay Maunlad talaga nakatira, yun lang sila ang pwedeng makinabang dito. Ang pondong gagamitin ay magmumula umano sa sariling pondo ng mga barangay kapitan na maaari nilang gamitin saan man nila naisin
pero kinakailangan pa rin na aprubahan ng buong sanggunian. Ayan po, ang bawat barangay captain ay meron tayong tatawag na discretionary fund at sa donation. Sa akin naman, dahil ayaw naging kalakaran ko na ayaw kong maging magsikreto sa aking mga tao, sa ating mga kagawad, talagang pinapaliquidate ko yan sa kanila, sa kanila. Ngayon, dahil sa usapin ng nasyonal at tayo ay magbe-birthday ngayong July 9, naisipan nila na pakialamanan nila ulit yung ating discretionary fund at sa ang ating donation. Kaya pag-isip nila na dahil sa usaping nasyonal, i-problema nga mga ating mga naglalakbay, ating mga naghahanap buhay sa kalsada, na kailangan mabigyan ng konting ayuda ang ating mga driver. Hindi pera ang ibibigay ng barangay kundi direktang gasolina na ilalagay sa kanilang mga tricycle sa pamamagitan na rin umano ng pakikipag-ugnayan ng Barangay Maunlad sa isang kumpanya ng gasolina na nakatayo rin sa kanilang lugar. Tayo po ay nakipag-usap sa isang fuel station na kung saan matatagpuan sa Barangay Maunlad. Kinausap natin ng kanilang manager na kung saan gusto natin is fuel lang ibibigay. So, meron kaming proseso kung paano yun ibibigay. Ang estimate namin ay nasa 5 litro sila bawat isa. Paul Henderson, Basta Radyo, ibandera mo. Ng nila ang task force na ito, which is sila ang mag-search and destroy ng breeding area na malamok. Hindi sila naniniwala na solusyon ang listing. Kinakailangan ang komunidad talaga ang magpapasimula para talaga mawala yung malamok na yan. Nakakatuwa yung Barangay Maunlad. Tinawagan ako ni Kapitan Mondragon para humingi sila ng suporta at tulong na nagtayo po sila ng anti-dengue task force sa barangay. Ang layunin po nila dito is mag-conduct po ng search and destroy sa Barangay Maunlad. So, tinuruan po natin sila kung paano po gagawin ito ng tama. Sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction Management Office, mula Enero 1 hanggang 3 ng Agosto, meron ng 106,244 na kaso sa bansa at 441 na ang namatay. Sa Palawan, umabot na sa 1,834 ang kaso ng dengue at 6 ang naitalang patay sa sakit. Nagdeklara na rin noong Hulyo ng state of calamity ang bayan ng Rizal at Sopron, Española matapos na tumaas rin ang kaso ng dengue. Rex Ruta, ABS-CBN News. Kapag may itinanim, tiyak na may aanihin at kung may pagpupursige ay walang imposible. Ito ang pinatunayan ngayon ng Barangay Maunlad na sa kabila ng pandemyang nararanasan ngayon ng sangkatauhan ay hindi alintana sa kanila na magsikap at patunayang isa ang agrikultura sa mga dapat tutukan ng gobyerno dahil tiyak ang pagkain sa hapagkainan. Sa isinagawang Harvest Festival sa Barangay Maunlad kaninang umaga ay sabay-sabay na umani ng iba't ibang gulay ang mga residente ng barangay at mga opisyales ng City Agriculture's Office at Department of Agriculture. Ayon kay Kapitan Wilfredo Mondragon, ito ay bunsod ng pag-aalalay ng City Agriculture at ng Department of Agriculture. Ito po ay bunga po ng mga suporta ng ating Department of Agriculture sa pamamagitan ng pag-endorse ng ating City Agriculture po na nakakuha tayo ng mga seeds at sa mga pataba po galing sa kanila. Hindi lang sa mga binhi ng gulay umaalalay ang city government kundi pati na rin sa hydroponic na bumubuhay naman sa mga tilapia. Kasama po siya doon sa nakuha nating proyekto. Nagkaroon tayo ng hydroponic project po. Meron pong tilapia sa ilalim. At the same time, nire-rotate yung tubig papunta sa taas para doon po yung halaman naman po ang binibigay. Bandera News, Philippines.